Isa na namang kaso ng karahasan laban sa mga hayop. Dalawang sityo ang pinutulan ng tenga sa Legazpi City sa Albay. Ay sa amo ng dalawang sityo, March 20 nandatan niya ang mga asong sina Luna at Bonbon na duguan habang nakatali sa ikalawang palapag ng kanilang inuupahang bahay. Isang tenga ang pinutol kay Luna habang parehong tenga naman ang pinutol kay Bonbon. Ay pa sa amo ng mga aso, hinina lang pumasok sa bintana ang nasa likod ng insidente. At batay sa nakitang buhangin at dahon sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Pinablatter na nila ang insidente sa barangay at umaasang mauhuli ang nasa likod ng karahasan. Nagpositibong dalawang PUV drivers sa random drug test sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Mahigit 100,000 pasahero ang dumagsana sa PITX ngayong Lunes Santo. At saksi live, si Katrina Son. Katrina? Pia, Lunes Santo pa lang pero may ilan na tayong mga kababayan na nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya ang nahirapan na kumuha ng tiket dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 9 pa ng umaga, nasa PITX na si Tess Mendoza. Nagbabakasakali na makakauwi ng maaga sa Camarines Sur. Pero nahirapan na siyang makakuha ng tiket para sa air-conditioned bus. Unuan po. Kaya po yun na yun. Kahit 7 p.m., kahit maghihintay, kinuha ko na lang po. Si Rowena Taginas naman, wala na raw nakuhang tiket para sa biyahe papuntang Daet. Isiningit na lang daw ng dispatcher ang kanyang ina dahil senior citizen. Mahirap po kumuha ng ticket sa ngayon. So bali ang nangyari lang, nakiusap lang kami dahil senior si mother. So nakasingit naman kami awa ng Lord. Karamihan sa mga nagsisiuwian ngayon talagang inagahan ang pagpunta rito sa PITX para makasiguro na makakakuha ng tiket. Base sa pamunuan ng PITX, almost fully booked na ang mga biyahe kaya naman mas maganda raw na pumila ng maaga o kaya naman ay maagang magpa-reserve ng mga tickets. Pero maaga rin naman daw silang nakipagpulong sa stakeholders para masiguro na may karampatang supply ng mga sasakyan. Meron tayong mga naka-standby na additional buses at ang LTFRB nangako na mag-i-issue ng mga special permits kung kinakailangan. Meron naman po tayong mga standby units. Yun nga lang, pag last minute po yung pagbili nila ng mga tickets, dito po tayo magkakaroon ng konting pagpila, konting paghihintay. Kaya sana habaan po nila yung pasensya nila. Nag-ikot na rin kaninang umaga ang LTO, LTFRB, MMDA, PNP at DICT para makita ang kahandaan ng PITX. Nagsagawa rin ng random drug testing sa 123 drivers. 2 ang nagpositibo na daraan pa sa confirmatory test. Bukod dito, nagsagawa rin daw ng roadworthiness test ang LTO para masiguro na kayang ihatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon. Paalala din daw sa mga bibiyahe, ipinagbabawal ang matatalim at bladed weapon, yung mga bagay na may masangsang na amoy at mga bagay na mabilis lumiyab. Sa ilang bus terminal sa Maynila at sa Taft sa Pasay City, napilitan na rin bumiyahe ang ilang pasahero ngayong araw. Pia, as of 9 p.m. naman kanina ay umabot na sa mahigit 127,000 ang mga pasahero na nagpunta rito sa PITX. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. 17 ang nasawi matapos magliyab ang van na sinalpok na isang truck sa Antipas, Cotabato. Saksi si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sunog na sunog ang mga katawang yan na nasa kalsada sa Antipas, Cotabato. Ang mga biktima sakay ng isang van na nasunog matapos masalpok ng isang dump truck. Batay sa natanggap na ulat ng Antipas Police, nawalan ng preno ang truck saka sumalpok sa van na nakaladkad pa ng 50 metro. Doon na nagriyab ang van. Ayon sa hepe ng Antipas Police na si Captain Godofredo Tupas II, 17 na ang patay. Patuloy ang investigasyon. Nakahandusay na bangkay ng babae naman sa gilid ng boarding house ang bumulaga sa mga residente sa Cagayan de Oro City. May narinig din silang putok ng baril. Ang biktima, ang 37 taong gulang na landlady sa boarding house. Ayon sa anak ng biktima, pasado alas 6 ng gabi, may isang lalaki umanong nagtanong kung may bakanting kwarto. Di ba tanaw po namin sa kwarto, basta maangayan niya. Yubanan niya sa taas. Niya, pag abot to dire, yubanan pa niya pagawas. Istorya pag daw sila, yan nila kuan daw. Isulod na rin si daddy. Niya pagkatod-tod, din ibuto.
Abi niya, kunsara, wala rin si daddy. Kunsara. Ang una ni gawas, ako manghod niya ba eh. Pag tanaw niya na nahigda diyan siya, daddy na namatay. Nya, sunod din to ako manghod niya laki. Pag gawas niya dire, grabe niya hilaka kay kuan daw. Si mami lagi daw. Ayon sa pulisya, tinangay din ng salarin ng cellphone ng biktima. Isa sa mga tinitingnang motibo ay ang personal na alitan. Meron na ring persons of interest ang pulisya. Isang lalaking 28 anyos ang nasawi matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Lemery, Batangas. Ayon sa pulisya, hahainan sana siya ng warrant of arrest kaugnay sa kasong robbery nang nagpaputok ng baril ang sospek. Nakiusap pa yung tropa na sumuko siya ng maayos. Initak niya pa yung tropa. 5 tama ng bala sa bandang tiyan ang tinamo ng lalaki. Nakuha sa crime scene ang caliber 45 na baril at ilang drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, sangkot umano sa akyat bahay ang lalaki na sangkot sa serye ng nakawan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Batangas. Isa rin siya sa most wanted sa Pasig City. Para sa GMA Integrated News, James Paulo Yap ng GMA Regional TV1 Mindanao, ang inyong saksi. Stranded sa Manila Northport Terminal ang ilang pasahero dahil kanselado ang kanilang biyahe. Big time oil price hike naman ang bubungad sa mga motorista bukas. Saksi, si Marisol Abduraman. Pagpasok ng Martes Santo, sasabay ang panibagong pasakit para sa mga motorista. 2 pesos and 20 centavos ang taas presyo kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel at 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ganun lang naman, taas, baba. Sana nga bumaba. Pabigat na naman sa mga sa mga tsuper. Ano ba, kaya ba kayo nagpapakarga ngayon o hindi naman? Hindi, papakarga ko, wala na akong gas eh. Mas makakamura ngayon. Pati bayan na lang, walang panggas, dito bahimik, magstay sa bahay. Bukas din inaasahan ang peak ng pagsisikip ng trapiko sa South Luzon Expressway. Kaninang hapon, mabilis pa ang daloy ng trapiko sa SLEX mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas. Dama na ang pagdami ng tao ngayon sa NAIA Terminal 3 kung saan nag-ikot ang mga opisyal ng DOTR at MIAA. Ayon sa Transportation Department, magdadagdag ng immigration counters habang babawasan ang mga upuan sa arrival section para mabawasan ang nakatambay na dahilan din ng pagsisikip ng paliparan. Aayusin din daw ang traffic papunta sa NAIA 3 na kailangan ng direct access mula sa Skyway. Pakiusap naman ni Secretary Jaime Bautista sa mga sumusundo sa NAIA. Siguro kung pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. No? Normally kung minsan isang tao yung susunduin pero 10 yung mga family members na sumusundo para hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport. No? Sa Manila Northport Terminal naman, maagang nagtungo sina JPEN at Welvy. Sulit ang desisyon dahil may nasakyan na sila kanina kahit sa March 28 pa sana ang kanilang biyahe. Pabor po kasi mas maaga yung makita yung mga pamilya namin. Hindi kasing palad nila sa Her Julie Bitoon at 5 niyang anak. Kahit nasa pier na sila, 1:00 pa lang ng madaling araw. Ang dapat biyaheng pabutuan kaninang umaga kanselado at sa Biyernes Santo na sila makakaalis. Kalbaryo dahil sapat lang daw ang kanilang budget. Nag-aalala po ako sa aking mga anak. Tsaka tamang-tama lang po yung pera ko. Ang budget po namin pang 2 araw lang po talaga. Pwede ang 100% refund o di kayo rebooking. Pero March 29 pa rin ang biyahe. Ayon sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa shipping company. Ngayon, kung talagang wala namang option, baka po pwede na sila ay magre-route muna. Ngayon hanggang bukas daw ang inaasahan ng PPA na dagsa ng mga pasahero. Mula kahapon, umabot na sa 500,000 ang pasahero rito na posibleng lumampas pa raw sa mahigit 2 milyon hanggang March 31. Paalala sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bawal tulad ng patalim, matutulis at mga maaaring magliyab. Sa Batangas Port, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng chicken at pork products bilang pag-iingat sa banta ng ASF. Naghigpit na rin ang seguridad ang pamunuan ng Pantalan. Kahit bukas ng hapon hanggang Huwebes pa, inaasahan ang buhos ng mga biyahero. Tinatayang aabot sa 30,000 yan kada araw. Nagdagdag na rin sila ng mga ticketing booth. At para mabilis ang biyahe, ipinag-utos ng Marina ang pagluluwag ng schedule ng mga barko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Abiso sa mga kawali ng gobyerno, half-day ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Miyerkules, March 27, Miyerkules Santo.
Ayon sa Malacanang, yan ay para bigyan ng sapat na panahon ng mga government employee na makabiyahe para sa Semana Santa. Gayunman, patuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagsasagawa ng health services at disaster response at iba pang kahalintulad na ahensya. Depende naman sa mga employer kung magsususpindi rin sila ng trabaho sa mga pribadong kumpanya. Umabot na sa mahigit 400 ang bilang na may pertussis o whooping cough sa bansa. Sa datos ng DOH, mula noong Enero hanggang March 10, 35 na ang nasawi. Base sa datos ng DOH, mas marami ito kumpara noong parehong panahon ng nakaraang taon na 23 kaso. Ang isa sa itinuturong sanhi nito ang hindi pagbabakuna. Nagsasagawa na raw ang DOH ng catch-up immunization para mabigyan ng pagkakataon ng mga batang na-miss ang kanilang schedule na makompleto ang bakunang kailangan nila. Paalala rin ng DOH sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, magdoble ingat para hindi dapuan ng sakit ang mga bata. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.